Mang dito, no? Araw-araw. Ang Holy Spirit ay laging nangungusap, ang Panginoon ay laging naggagabay dahil siya ay nasa ating mga buhay, nasa ating puso. Amen. Ang ngayong umaga, di na tayo magpapakatagal. Handa na po bang makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Pagkatapos po ng mensahe, pwede po tayo meron tayong announcement at meron tayong patuloy na mga paalala, no, mamaya. Pero ngayon po mahalaga, basahin natin ang salita ng ating Panginoon. And praise God, meron tayong PowerPoint para susundan na lang. Amen. Pero ang tunay na power, hindi yung itong nababasa nyo, kundi yung salita natin. Tayo lang tayo tumayo bilang paggalang at pagkilala sa salita ng ating hari, salita ng ating Panginoon. Mateo 13:44. Glory to God. Anak, ano na? Mateo 13:44. Babasahin ko po sa King James. Pwede nyo rin basahin sa Tagalog. Mateo 13:44. Maganda po kasi ang Bible natin ay King James. Pero kung wala po kayong available na King James, meron tayong Tagalog version. Amen? Yung King James po ay English. Basahin ko po. Ready na po ba makinig? Basahin po natin. Naka-live na ba ito kayo bago? Okay. Dito sa documents, download. PowerPoint folder. PowerPoint. Sige, sige. Ayan. Ito. Ito. Sige po, basahin na natin. Sundan niyo po ako. Pakinggan niyo na lang muna po. Sabi po dito, again, the kingdom of heaven is like treasure within the field, that which a man had found. He hid it, and for the joy, therefore, given and sell all he had, and buy the field. Sa Tagalog po, Mateo 13:44. Pakibasa, Pastora. 44. Basa. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Mhm. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Mhm. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Tayo ay manalangin, pagpalain ang salita ng Diyos. Ama, salamat sa banal na salita na aming binasa. At ito hindi lamang mabasa, kundi maunawaan, Ama. Yes. Holy Spirit, patuloy mo kong gamitin upang mataas ang pangalan ng Panginoong Yesus at ang iyong kaharian ay maunawaan ng iyong mga anak. Amen. Panginoon, dumating sa amin ang kapahayagan nito at buksan mo ang aming puso at isipan na maging dalisay, Panginoon, natatanggap ng iyong mga banal na aral. Ang maging sa mga nanonood sa online, pagpalain mo sila. Pagpalain mo ang lahat na makikinig ngayong umaga. Katakpuin mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Yes, Holy Spirit, patuloy mong katakpuin kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong kapahayagan, at patuloy mong baguhin ang aming mga buhay Yes. na maging katulad ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyong kaharian, sa iyong kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Amen. Tayo po makaupo na. Na-excited ako kasi ang ganda ng mensahe ni Lord ngayon. Amen? Ready na, excited na po ba tayo makinig? Yes. Alam niyo na napakaganda ng panahon, kahit na maulan. Excited tayo. Natutuwa ako sa Tatay Fernando, yung dinaanan nito, grabe. Hanga talaga ako, no? Ganon siya kung kami nga malayo rin, pero iba yung layo mo eh. Kasi marami ka dinaanan, no? At syempre, iba rin yung excitement ng nandito sa bahay na to. Amen. Kasi masaya kayo dahil may salita ng Panginoon. Amen? Ngayong umaga, ang ating pag-uusapan is knowing the value of the kingdom of God. Alam mo ba may alahas ka? Sino dito may alahas? Wow. Tunay na ba yan? Tunay mag-alahas ka? Tunay eh. Para malaman mo yung halaga yung alahas mo, saan ka pupunta? Sa pawn shop. alahas o sa pawn shop. Pwede bang isang lato? May ka ng pera, I-check sasagla niya mo. kung tunay. Magkano po ba value nito? Ayan.
At pag tinignan niya nung nakakaalam, uy, ito ang value nito. Amen. Amen. Baging yung ginto. Ang ginto, hindi mo kasi alam ang value hanggat hindi mo siya tingin o papa-assess sa mga mag-aalahas. Amen. Ang kaharian ng Diyos, kailangan mahalaman natin ang halaga para hindi natin ibaliwala. Hello? Kailangan mo mahalaman ang halaga ng Panginoong Yesus at malaman mo kung ano yung binigay ng Panginoong Yesus. Nagbinigay niya sa atin kayamanan. Si Jesus ay laging nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Si Jesus na barito para yung mga bagay na yun na hindi natin alam ay ibibigay niya sa atin. Ang sabi niya sa introduction, knowing the value of the kingdom of God brings you added blessing. Pag nalaman mo yung kaharian ng Diyos sa buhay mo, ito'y nagdaragdag ng tunay na pagpapala sa isang anak. Lugi ka pag hindi mo nalaman ang value ng kaharian ng langit. Lugi ka na anak ng Diyos. Para ka namuhay na anak, ngunit ikaw ay alipin dahil hindi mo alam yung kayamanan ng Ama sa iyo. Di ba ang anak kay Kristo ay tagapagmana ni Kristo? Ang anak kay Kristo ay heirs of Christ. Tagapagmana ng kaharian. Paano mo mamahalin ang Panginoon? Paano mo mamahalin ang binigay ng Diyos kung hindi mo alam ang value? Yes. Paano mo mapahalagaan ang isang regalo na hindi mo alam at di mo binubuksan? Kaya tinuro ni Lord ang isang parable, the parable of hidden treasure. Amen. Handa na bang makinig? Yes. The parable of hidden treasure. Ang kwento ng nakatagong kayamanan. Nakatago. Meron daw ang turo ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang natago sa isang lupain. Kayamanang natago sa isang lupain. Ng isang lalaki, naglalakad. Nakita niya yun. Nung nakita niya yun, hinukay niya. Parang nakita siya kumikinang. No? Doon sa lupain. At hinukay niya. At nung nahukay niya, mga kapatid, anong ginawa niya? Siyempre, nasayahan siya. Ikaw ba naman makakita ng kayamanan? Ano mangyari? Malulungkot ka o sasaya ka? Saya. Sasaya ka. Kaya ang ginawa niya, nung nakita niya yung kayamanan, ayan, parang pera, no? Parang malaking baul ng kayamanan. Nung nakita niya, tinakpan niya muna. Hello? Tinakpan niya, binaon ulit. Baka may kumuha nito, ha? Ang tinakpan niya. At ang ginawa niya, dahil hindi niya lupain yun, lupang yun, umuwi siya sa bahay niya. At doon na siya nagsimulang magbenta ng ari-arian. Lahat ng ari-arian niya. Siguro may bahay siya, siguro may mga gamit siya. Pinagbebenta niya mga kapatid. Ang sabi ko, binenta niya lahat ng nasa kanya at binili niya yung lupain. Amen. Pagpalain ang kwento ko. Kailangan natin makuha ang hidden treasure. Yung lalaking nasa parable ay nagkukwento ang Panginoon ng aral tungkol sa kaharian ng langit. Kung bakit napakahalaga nito. Amen. The kingdom of God is hidden. Sabi dito, ang treasure in the field, ang kayamanan doon sa lupain, basa natin yan. Doon sa lupain, yung kayamanan na yun ay nakatago. Pwede bang next slide? The treasure in the field is hidden. Ano yung treasure sa field? Ano yung treasure sa lupain na yun? Yun ay humahalin tulad sa kaharian ng langit. Amen. Na ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit ay natago. Nalihim. Hindi nakakaalam ang tao sa mundo. Hindi nalalaman ng maraming tao ang kayamanan na yun. Kaya pala ang Panginoon ay nagpunta sa lupa para ipaunawa ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, dahil ito ay natago. Hindi alam ng tao, hindi alam ng mundo na ang Diyos ay may kaharian. Yes. At hindi rin nila napapahalagahan dahil hindi nila ito alam. The kingdom of God is hidden.
The kingdom must be sought after. Doon sa kwento, nung natagpuan ng lalaki yung kayamanan, anong ginawa niya? Nung natatagong kayamanan na nakita niya, gusto niyang makuha ito. Halimbawa, may nalaman kang mahalagang bagay. May nalaman kang pagmamayari mo pala ang mahalagang kayamanan. Di ba gusto mo makuha? Kaya sinasabi ng Panginoon sa mga alagad niya, sinushare niya ang kingdom of God dahil gusto niya itong nakatagong kayamanan ito ay makuha rin ng mga tao. Amen! Makuha rin ng mga taong nandun sa kalagayang bagsak, sa mga taong nakasakalagayang walang-wala. Dahil ang Panginoon ay punong-puno ng kayamanan. Nakikinig po ba tayo? Pero alam lang natin kayamanan. Anong alam mo kayamanan? Ginto, pilak, pera, bahay, lupa, pagkain. Pero hindi natin alam yung kayamanan ng kaharian. Nakikinig po ba tayo? Hello, are you still there? Pero pag ito ay nakatago, merong magbubukas nito. Merong makakatagpo nito. Amen. At si Lord ay gusto niya hanapin ito. Pangatlo, gusto niya ito ay promote. Gusto ng Panginoon yung kayamanan ito ay magbigay ng kaligayahan sa tao. Nakatagong kayamanan, kayamanan sa kanya lang. Si Lord, ayaw niyang maging makasarili. Gusto niyang ibigay itong nakatagong kayamanan. Amen. Gusto ng Panginoon yung nasa Kanya na kayamanan ay magbigay din ng joy sa ibang tao. Tuloy. And His kingdoms require full surrender. Para makuha mo yung treasure na to, kailangan ito ang buong pusong pagsuko. Okay. The man wants the treasure. Yung lalaki sa kwento, gusto niyang makuha yung treasure. Gusto mo ba makuha to? Yes. Gusto mo bang makuha ang kayamanan na gusto ng Lord na ibigay sa atin? Taas ang kamay ng gustong makuha. Pero yung lalaki ay kailangan niyang bilihin sa tamang presyo. Yung lalaki sa batas at kailangan niya itong makuha. Kaya kailangan niyang bilihin. Kailangan niyang bayaran. Amen. Yung lalaki yung ginawa nung nakita niya yung natatagong kayamanan, yung nakita niya na gusto niya makuha, nung nagkaroon siya ng kaligayahan, wow, ako wala na nakakaalam nito. Amen. Ang gagawin ko, bibilin ko ito at para makasa akin. Yes. Binenta niya lahat ng ari-arian niya para lang niyang makuha ang tunay na kayamanan. Gusto mo bang makuha ang kaharian? Ang kayamanan na gusto ng Lord sa iyo. Taas ang kamay. Meron kang gagawin. Bibenta. Pastor, anong bibenta mo? Mamaya malalaman mo. Bakit? Why the kingdom of God is valuable? Malalaman mo ngayong umaga, bakit ang kaharian ng Diyos ay sobrang halaga? Na gusto mong magaya doon sa lalaking binenta ang lahat. Makuha niya. Number 1. Bakit mahalaga ang kaharian ng Diyos? Number 1, bakit ito'y treasure? Bakit ito'y sobrang valuable? Bakit ito'y nagbibigay ng joy? Bakit ito'y magbibigay ng sa tao ng tunay na dahilan para unahin? Number 1, it is, basa. Eternal. Sabay-sabay, basahin. 1, 2, 3. Eternal. Eternal. Eternal means hindi masisira. Hindi mawawala. Tagalogin mo, pangwalang hanggan. Ang ginto, pwedeng manakaw. Ang bahay, pwedeng masunog. Ang lupa, pwedeng nakawin. Hello? Sinabi na ng Panginoon, huwag lang kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Na kung saan may magnanakaw, tangang sumisira. Maging po kayo ng kayamanan sa kaharian ng langit. Ano yung sinasabi niyang kaharian na ito na napakahalaga? It is eternal. Sabihin niyo natin, eternal. Daniel 7:14, sabi po doon. Pakibasa.
Daniel 7:14, binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian Kaharian? upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at Yun. ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ang kanyang pamamahala hindi mawawasak. Ang kanyang kaharian ay pangwalang hanggan. Mga kapatid, kung may gusto kang matanggap sa Panginoon, ang pinakamahalaga, eternal. Sabi mo nga, eternal. Kasi ang eternal ay nakadesign na hindi masisira, hindi mawawasak, hindi mawawala. Ang tinanggap mo kay Kristong buhay, eternal life. Taas ang kamay ng may buhay na walang hanggan. Hindi mo ba alam na ang buhay na walang hanggan na yan ay may kaloob na buhay na walang hanggan, na buhay na may eternal kingdom? Hindi lang buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, eternal kingdom. May kasamang paghahari yun. Hindi pwedeng eternal life kasi walang eternal na kaharian ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba? Mahalaga ba ang eternal? Anong mahalaga sa tao ngayon? Pisikal. Pero ang pinili ng taong nakaunawa, ang pinipili maunawaan ang kaharian ng Diyos, hindi siya tumatanggap ng pansamantala. Hindi siya tumatanggap ng pang-isang taon. Hindi siya tumatanggap ng ng 20 years. Hindi siya tumatanggap ng isang bagay lamang na masisira, mawawasak. Ang tinatanggap mo ay pangwalang hanggan. Amen. Ang tinatanggap ng ibang tao ngayon, ng buhay na walang hanggan, ay church, religion, pangsamantala. Pwedeng ma-expired ang membership sa simbahan at hindi kaharian. Pwedeng ma-expired. Yes. Pero ang tinatagad ng Lord, hindi ma-expired. Ang ibibigay ng Diyos sa iyo, hindi lang yung gawa ng tao. Hindi bigay sa iyo ng Diyos, hindi gawa ng mga bagay sa mundo nito. Hindi templo masisira. Yes. Pag ang kaharian ng Diyos ay literal na building, literal na templo, pag bumagyo, lumindol, umulan ng baha, masisira yon. Kaya hindi yun ibibigay ng Diyos. Hindi ibibigay ng Diyos ang isang bagay na masisira. Ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, isang lugar, isang kaharian, hindi masisira. Hebreo 12:28, kayo ay tumatanggap ng ng isang kaharian, hindi mayayanig, hindi masisira, upang sa gayon, kayo ay sumamba at maglingkod sa Diyos ng may buong katakutan, paggalang. Amen. Kapatid, ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian, hindi mawawasak. Amen. Ang tinatag ng taong religion, mawawasak. Ang tinatag ng taong samahan, set na denominasyon, masisira. Pero ang kaharian ng Diyos na binibigay ng Diyos ay hindi masisira. Amen. Number 2, ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay sa iyo ng tunay mong identity. Tama ba yun? Returns and gives you the right identity. It returns and give you the value. Amen. Kung ang kaharian ng Diyos ay kayamanan, dahil ibibigay niya yung kayamanan, ibig sabihin yung bibigyan ng kayamanan na yon ay mahalaga sa Kanya. Kung ang kaharian ng Diyos ay tinuturing ng Diyos na kayamanan, at itong kayamanan na ito ay nagpapakita lang ng minamahalaga at pinapahalaga ng Diyos sa mundo nito. Romans 8:14-17, pakibasa. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Pag sumasayo ang Holy Spirit, anak ka ng Diyos, tuloy. Sapagkat ibinibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, Hindi na kayo alipin. ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo maging anak, mga anak ng Maging Diyos. anak. Yan yung topic natin ng Friday, sonship, amen. Hindi na tayo dapat matakot. Bakit? Hindi na tayo tinuring na alipin. Tinuring na tayong anak, 17, tuloy. 17, at yamang mga anak tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Tagapagmana, amen.
at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano yung meron kay Kristo? Siya ay anak ng Diyos. Ang binibigay ni Lord, kaharian ng Diyos. Amen. At sinabi niya, hindi lang siya tagapagmana nito. Tagapagmana ka rin ng kaharian ito. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi lang siya may-ari. Ikaw rin ay magmamayari nito. Yes. Hindi ba napakaganda nito? Yung ari-arian niya, yung kayamanan niya, yung sa kanya lang ay gagawin kang tagapagmana. Hindi ba napakagandang regalo? Hello, nakikinig po ba tayo? Yes. Siya lang ang meron nun. Sa kanya lang ang kaharian. Sa kanyang kaharian ng langit. Pero mga kapatid, hindi kanya tinuturing na iba. Pinapakita niya sa iyong mahalaga ka. Amen. Pinapakita ng Diyos, valuable ka. Kahit ang tingin sa'yo ng tao, mahirap ka. Wala kang alam. Mangmang ka. Ang tingin sa'yo ng tao, wala ka, norit-norit ka. Ikaw ay walang kayamanan. Ikaw ay mahirap. Pero ang Diyos, tinignan tayong mga anak niya. Hindi ka na mahirap. Amen. Tinignan ng Diyos yung lahat sa akin. Dahil pinapalagang kita. Ibibigay ko sa iyo ang tunay na kayamanan. Pura palakpakan natin ng Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang tunay na biyaya. Yung anuman yung nasa akin ay ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon. Amen. So hindi ka na mahirap. Namanas. Magsabi kayo ng Amen. Amen. Walang tagapagmanang mahirap. Kaya napakahalaga ng kaharian. Dahil ang binibigyan lang ng kaharian, yung pinili ang natagapagmana. Amen. Tutuwa ako. Asaya. Amen. Hindi mo ba alam, ganon ka kamahal ng Diyos? Hindi ka lang niligtas. Pinamanahan ka pa. Wow. Amen. Ulitin ko, ganong kakamahal ng Diyos maging sa nakikinig sa online. Hindi ka lang gusto ng Lord iligtas, pamamanahan ka pa niya. Amen. Taas ang kamay nung gustong pamanahan. Wow. Grabe. It gives us, number 3, access Sabi na kami. and living in righteousness, in peace, and joy. Kung ano yung pamumuhay sa kaharian ng Diyos, na napakahalaga, malaman natin, bibigyan ka ng access at mamumuhay ka rin. Ang kayamanan ng kaharian ng langit ay hindi lang para sa Diyos, ito ay binubuksan sa atin lahat. Anak. Ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay hindi lang para sa Diyos, kapatid, para sa anak, upang ikaw ay maka-access doon. Magkaroon ka ng connection at mamuhay ka sa pamumuhay doon. Sa lupa pa lang, langit na. Kaya pala sabi ng pastor ko, na nagturo sa akin, pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ngayon kapatid, lupa pa lang, langit na. Totoo yun! Amen. Ang pamumuhay sa langit, ibibigay sa iyo. Pamumuhay sa lupa, na tulad ng sa langit. Ano yun? Romans 14:17. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa meat and drink, kainan. Mga Kristiyano, gustong-gusto ng kainan. Saan pa yung kainan dito? Punta dun yan. Saan pa may birthday yan dito? Punta kay diimbitahan. Pero pag ang kaharian ng Diyos, hindi lang sa kainan, inuman. Ang kaharian ng Diyos ay sa katwiran, Righteous. kagalakan, kapayapaan, sa banal na Espiritu. Pag sumasayo ang Holy Spirit, pag sumasayo si Kristo, ang buhay mo ay lalakad sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Ito'y may katwiran ng Diyos, at ito'y may kagalakan ng Diyos, at ito'y may kapayapaan ng Diyos. Kaya sa lupa pa lang, mararanasan mo na ang kaligayahan na nagaling sa Panginoon. Amen. Pero yung hindi makakatanggap ng biyayang ito, malungkot ang buhay. Walang kaligayahan ng buhay. Pag wala si Jesus sa buhay mo, kapatid, at sinusuway mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka magiging tunay na maligaya. Pag nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at hindi mo sinusunod, hindi ka magiging maligaya.
Tambakan ka man ng kayamanan ng mundo. Makamdaman isang palapag ng building na punong-puno ng iyong pagmamayari. Marami ka mang pera, marami kang pagkain, marami kang inumin, lahat na nasa iyo. Makamdam mo man lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang kaluluwa mo. Ito ay walang kabuluhan. Ito ay kalungkutan. Yes. Kaya alam niyo na kung bakit maraming malungkot. Hindi dahil walang pera, walang kapayapaan, walang kaligayahan, wala ang katwiran ng Panginoon. Kaya ang buhay ng tao, mga kapatid, malungkot. Tabi mo sa katabi mo, malungkot ka ba? Tanungin mo, malungkot ka ba? Ibibigay sa iyo ni Lord ang tunay na kaligayahan. Amen? Amen. Parang malungkot, pastor, kasi asawa ko, di ako minamahal eh. Malungkot kasi iniwan ako ng pamilya ko. Malungkot kasi wala akong anak buhay. Bagsak ang buhay ko, pastor. Paano naging masaya ang buhay ko? Kapatid, hinahanap ng Lord yung Aba, yung wala nang inaasahan kundi ang Panginoon. Mapalad ang poor in spirit. Mapalad, hindi yung poor in money Ulitin ko, hindi sinasabi ni Lord, hindi pinopromote ni Lord poverty mindset, hindi niya pinopromote yun. Sabi niya, mapalad ang Aba, poor in spirit. Yung alam niyang kulang siya ng Diyos, alam niyang kulang ang presensya ng Diyos. Ano sinasabi? Ikaw na alam mong kulang. Hindi ikaw na alam mong kulang. Kapatid, blessed are you because you are poor in spirit. Why? Sa iyo ang kaharian ng langit. Palakpakan ng Panginoon. Sa iyo ang kaharian ng Diyos. Pag kinilala mong kulang ako, Lord, ng presensya mo. Kulang ako, Lord, ng Espiritu mo. At hinahanap mo ang Panginoon. Kapatid, ibibigay sa iyo ng Diyos ang access and living in the kingdom of heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. The access and living to the kingdom of God. Sasaya ka. Amen. Lord, puspos ako dito, pinapawisan na. Taas mo pa. Hindi, taas na lang. Yan. Okay. Pangapat, bakit mahalaga ang kaharian ng Diyos? It's where God's will is. It is where God's will reign. Ang lugar na to, dito siya naghahari. Kaya mahalaga ito. Pag may kaharian na ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, naghahari ng kalooban ng Diyos. Pag hindi pa naghahari, hindi mo pa nakikita ang kaharian ng Diyos, hindi mo pa natatanggap ang kaharian ng Diyos, hindi pa siya naghahari. Now, alam na natin, bakit marami nagsasabing Christian sila, pero bakit hindi nila nauunawaan ang paghahari ng Diyos, hindi pa dumarating sa kanila. Kaya kung matatagpuan mo itong verse, God's will is, Matthew 6:10, Thy kingdom come. Yun yung will ni Lord eh. Ano yung tagalogin natin yung Ama namin? Ama namin nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Anong sumunod? Anong kalooban niya? Mapasa amin ang iyong kaharian. Sundin ang iyong kalooban. Saan? Sa lupa, gaya ng sa langit. Kaya pag naunawaan mo mahalaga ang kaharian ng Diyos, dahil ito ay God's will. Yes. Amen. Sinabi na ni Jesus sa kanyang dalangin, mapasa amin ang iyong Kahari. Ang tanong, nasa iyo na ba? Yes. Tanong sa nasa online, nasa iyo na ba? Amen. Ang kaharian. Pag no kingdom come, no will be done. Hello? Amen. No kingdom come in your life, no will be done of God in your life. But when Jesus come into your life, amen. When Jesus come into your life, the kingdom will come into your life. Receive. Sabihin mo sa katabi mo, receive. Receive. Kasi pag dumating si Jesus, hindi na siya dumating na siya lang. May dala siyang regalo. Pag dumating si Jesus, may dala siyang kayamanan. Natanggap mo ba ang kaharian? Taas ang kamay na maniniwala ang totoo ang kaharian niya. Ang sabi niya, pag pinalaga mo na to, yung kalooban niya ang mangyayari sa iyo. Glory to God. Tapos na ba, Pastor? Ito pala yung mahalaga. Eternal, number 1. Eternal.
Binabalik ka sa tamang identity. Ano yung identity mo? Bilang anak na tagapagmana. Kaya pala sa'yo binubuksan ng kagandahan ng kaharian, kayamanan ng kaharian. Kaya pala pinapakita sa'yo kasi ibibigay sa'yo. Nalala niyo yung abogado? Pag namatay na yung tatay, yung may-ari, yung anak tatawagin ng abogado. Bakit po kayo nandito, attorney? Meron kasi ako ipapaliwanag sa inyo. Ito ang kayamanang ibibigay sa inyo ng inyong ama. Hello? Sa pelikula, di ba? Dadating yung attorney, nung namatay na yung tatay, dalay last will nung kalooban ng ama. Ito, pinapamana ko sa aking tagapagmana. Pag siya ay sumunod sa akin, siya ay sumunod sa kondisyon ko, ang aking mall, ang aking bank account, ang aking mga kotse, ang aking mga kayamanan, ay ibibigay ko sa kanya. Pero susundin niya ang aking kagustuhan. Eh dito ang tawa naman yung tagapagmana. Tagapagmana pala ako. Akin pala yun. Amen. Ang purpose pala ng pagpapakilala sa iyo ng kaharian para sundin mo at para makuha mo. Amen. At ma-enjoy mo ang para sa iyo. At ano man yung cost nito? The cost of the kingdom. Kala nyo ba? Basta-basta ito ibibigay? Hello? Ay yung nagpapamana nga ng Will and Testament Bibigay ko lang ito kapag nagkasawa siya ng pogi. Maganda. At, meron ako narinig ng pastor ganyan Mamanahin niya ang ministry. Bago ito, ang napangasawa niya, pastor. At siya ay magba-Bible school. Mamanahin niya yung ministry. Narinig ko sa isang bishop yun. Sabi ko, paano kaya yung kaharian ng Diyos? Paano namin ito makukuha? Pamana ito ng Lord. May cost yun, may halaga yun. Amen. Ano ang cost ng kaharian ng Diyos? Sold all he had requires fully. Sold all he had. Anong ginawa nung nakadiscover ng kaharian, ng treasure? Bumalik sa bahay. Binenta niya yung... Anong binenta niya? Lahat ng nasa kanya, binenta niya para makuha niya lang. Para mabili niya. Yes. Nung nakuha niya na yung lahat ng pinagbentahan, anong ginawa niya? Para legal, binili niya yung lupa. Nung nabili niya na yung lupa, siyempre nakuha niya na yung... Ano yung nakuha niya? Siyempre yung kayamanan. Paano, pastor, mapupunta sa atin yung kaharian? May kailangang magbayad. Hello? Ano yun? Bibigay sa taong makasalanan? Hindi. Hindi bibigay ng Diyos ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos sa taong makasalanan. Napalayas na tayo si Adan at Eva dahil sa kasalanan. So hindi tayo tagapagmana. Pero ito maganda, yung tagapagmana ay binayaran at binayaran ang pagkukulang, ang kabayaran ng ating kasalanan. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya di mapapahamak. At ang sabi doon, si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating pagbagsak. Binigay niya ang buhay niya. Sabi mo nga, buhay niya. Dugo niya, katawan niya, buhay niya, buhay ng anak ng Diyos ang kabayaran upang ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin. Legally! Yes. Ngayon, kanino naman ibibigay ito ng anak? Kung ito ay nasa anak ng Diyos at binayaran na ni Jesus ng kanyang dugo, ng kanyang katawan, ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, para kanino naman to sa atin yun? John 1:12. Ano yung John 1:12? Lahat ng sumampalataya. Sino mang sumampalataya? So? Ha? Sino ang nagbigay ng power para ikaw ay magmana at tumanggap ng isang kaharian hindi masisira? Power is exousia. Sabihin nyo nga, exousia. Delegated authority. Ang power na ito hindi galing sa tao. Ang power na ito hindi galing kay pastor. Ang power ng religion. Ang power na ito hindi galing sa apostol. Ang power na ito ay galing sa mismo ng kaharian. Ang power ay galing mismo sa may-ari ng kaharian.
At kung sino ang bibigyan niya, ang tawag doon, inaawaan at binigyan ng biyaya. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, inaawaan at binigyan ng biyaya. Kayo ay naligtas, hindi sa inyong mabuting gawa. Ito ay biyaya ng Diyos sa inyo nang sumampalataya kayo kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kanyang walang hanggang. Number 3, kailangan mamatay ka sa sarili. Okay. Kailangan i-let go mo ang worldly. Hello? Yung lalaki po sa parable, binenta niya lahat ng sarili niya kayamanan para makuha niya lang yung tunay na kayamanan. Amen. Sabi ng Panginoon kay Pedro, iwan mo ang iyong lambat, iwan mo ang iyong sumunod ka sa akin. Mahirap lang si Pedro. Walang pinag-aralan si Pedro. Walang pinag-aralan yung mga alagad niya. Pero nung narinig nila ang mensahe ni Jesus tungkol sa kaharian, anong ginawa nila? Sumunod sila. Pero may isang mayaman, na binatang mayaman, Panginoon, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Ano bang sinabi sa kautusan? Nagawa ko ng pulahan mula pagkabata. Wow! Hindi! Nakikinig po ba tayo? May mayaman, may influensyang tao, kabataan, hindi siya matandang-matanda. Lahat daw nagawa niya na. Sabi ng Lord, isa na lang pala kulang sa iyo. Tanan, yung kondisyon para mamamana mo yung buhay na walang hanggan. Ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Hello, nakikinig ba tayo? Lahat ng iyong kayamanan, ibenta mo, pamigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin. Naku po, mga kapatid. Sila Pedro na walang kayamanan, sila Pedro na walang ari-arihan, sila Pedro na hindi qualified, sumunod. Si Pedro na dahil sinabi ni Pedro, makasalanan ako, Lord, pero dahil sinabi mo, susunod ako. Amen. Yung mayaman, nalungkot, lumuko, malis. Hindi niya kaya makamtan ang kaharian. Hindi niya kaya makamtan. Bakit? Anong tunay niyang kayamanan? Ang tunay niyang kayamanan yung pera niya, yung posisyon niya, yung mayroon sa kanya. Ayaw niyang mawala. Kaya hindi niya makuha ang kaharian. Ikaw, pag sumampalataya ka kay Jesus, iiwan mo ang iyong sarili. Tatalikuran mo ang iyong kayamanan. Sabi ni Lord, sino man gusto sumunod sa akin? Kalimutan ng kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun ang cause para matanggap mo yung mga pangako ng Diyos na higit pa sa kayamanan na meron ng mundong ito. Higit pa sa kayamanan na meron ka. Pag sumunod ka sa Panginoon, pag iniwan mo yung worldly lifestyle mo, pag iniwan mo yung kasiyahan ng buhay ng kasalanan, pag iniwan mo yung napahalagaan ng mundong ito, papalitan niya ng Diyos ng tunay na kayamanan. Papalitan niya ng Diyos ng tunay na kaligayahan. Kung tatalikuran mo ang iyong sarili at susunod ka kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang ibibigay niya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sabi ni Pedro, Panginoon, bakit napakahirap makapasok ng mayaman? Hindi niya sinabi. Nung nakita ni Pedro yung mayaman, ay umalis at hindi kinaya. Sabi ni Pedro, paano naman po kami? Panginoon, sinasabi mo, napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. Mas mabuti pa ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa yung mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Eh, Panginoon, paano naman kami? Wala naman kami yaman. Panginoon, iniwan ko na yung pangingisda ko. Iniwan ko na yung yung pamilya mo. Wala na, hindi ako mangisda. Wala akong nagbibigay ng pagkain sa mahihirap. Iniwan ko lahat. Ano sabi ng Panginoon? Ito yung pangako, ang mag-iwan ng kanyang pamilya, ng kanyang ari-arian, ng kanyang mga bakayamanan, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit ito! Isang dami bayo sa panahon ito at sa buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi lang hinintay na mayaman yung pangako.
bigla na siyang umalis. Hindi niya na napakinggan yung mensahe. Hindi niya na na-receive yung kayamanan na para sa kanya. Kasi inisip niya, mayaman ako. Inisip niya, mawawala na ako, kayamanan ako. Pag sumunod ito, ayun ko, Lord. Pero hindi siya naging masaya. Amen. Kaya tayo na susunod kay Lord. Iwan mo yung asawa mo. Iwan mo yung tahanan mo. Hindi yan mawawala. Lalo ba yung pagpapalain ni Jesus? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko ako galit. Punong-puno lang ng kaligayahan. Amen. Amen! Natuwa sila Pedro, ay, hindi naman ba kami mawala? Pasok pa rin kami. Kaya sabi ng Panginoon, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. Akala nung iba, nauuna sila kasi, wow, tagumpay na kami, mayaman na kami, kami ay sikat na, ang aming relihiyon ay the best. Tapos hindi pala makakapasok. Nakakalungkot yun. Eh tayo, wala naman tayong yaman, wala kang kayamanan na literal. Pero nung sinabi ni Lord, sumunod ka sa akin, bigla sabi mo, yes Lord. Hallelujah. Amen. Wala kang mapag-aralan, wala kang patulan ng iba na qualified. Hindi tayo qualified. Qualified ka ba? Qualified ba ako? Hindi. Wala nga tayong mapagmalaki. Pero sabi ng Lord, ikaw na sumunod sa akin. Iniwan mo ang lahat para sa akin. Sa iyo ang pangakong 100 ibayad ko. Palakpakan natin ang Panginoon. 100-fold! Ano mo yung 100-fold, Pastora? May revelation ka nito. Yung papel. Sige. Isang buong papel, unang fold. Dalawa na. Pangalawang fold. Number 2, 3, 4, 5. Hanggang 100. Yung apat na patong-patong. Sobrang daming fold. Pag binuksan mo, 100 ibayo. So, hindi mo gusto 100 ibayo. Para sa sa blessing. Hindi ba pwede ko makuha dyan? Isang ibayo lang. Isang tupi lang. Pero pag kaharian ng Diyos ang natanggap mo, 100 times! Amen. Woo! Hallelujah! Kingdom! Amen! Hindi siya pwedeng ikumpara sa kayamanan ng mundo. Hindi siya pwedeng ikumpara sa kayamanan na mawawala sa mundo. Ang kaharian ng Diyos, pag natanggap mo, ay mag-multiply. Pursuing revelation. Ang cost ng kingdom, iiwan mo lahat, makuha mo lang ang kapahayagan. Iiwan mo ang dati mong nalalaman. Iiwan mo ang dati mong iiwalay ka. Separate ka na. Ang ibig sabihin ng cost ng pagsunod sa kaharian, isa lang yung Lord. Separate ka sa mundo. Separate ka sa religion. Separate ka sa gawa ng masama. At open sa iyo ang kaharian. Yun ang kondisyon mga kapatid. Hindi pwedeng 50-50. Lord, kaharian ako ha. Kalahati sa mundo, kalahati sa kayamanan ko, kalahati sa pamumuhay sa dilim. Hindi. Ang para makamtan mo ang kaharian. Basahin natin. Holy! Surrender. Buong pagsuko ng buhay para makamtan mo ang mamanahin. Amen. Tuloy, Pastora. Kailangan mo siya yakapin. Sabi nito, embracing total. Pagyakap ng buong pagtanggap. Amen. Ang pagpasok sa kaharian ay buong pusong pagtanggap. Pastor, sino po yung ng isang apostol na iniwan niya lahat para makamtan niya ang pangako ni Jesus? Philippians 3:17, sabi ni Paul, hindi sa nagain ko na ang lahat ng bagay. Inarin ko, basahin mas Tagalog, inarin niyang kalubihan ang lahat ng kanyang nasa kanya. Philippians 3:7-9. Tignan niyo po. Basahin sa Tagalog. 7. Hmm. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan. Yung pinapahalagahan niya dati, ngayon wala nang kabuluhan kay Kristo. Tuloy.
Oo, itinuring kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang Kapalit. kapalit ng lalong mahalaga. May nakuha siyang mas mahalaga. Amen. Tuloy. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Kilala niya si Jesus na Panginoon niya. Tuloy. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Lahat ng nasa bagay sa mundo, wala ng kabuluhan sa kanila. Makamtan ko lamang si Kristo Makamtan niya si Jesus. at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Hindi na sa kautusan, kautusan. kundi sa pananalig kay Kristo. Faith in Christ. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto niya makuha kung ano yung kay Kristo. Kaya inari niya yung lahat na nasa kanya ay wala ng kabuluhan. Makamtan niya lang yung mga si Kristo. Kung ano yung meron kay Kristo. Amen. At alam niyo, sa uling yung ng buhay ni Pablo, ipinapangalan niya ang kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi nakita niya, ang meron kay Jesus ay ang kaharian. At ang meron sa kaharian ay si Jesus. Baliktarin ko, kung ano yung meron kay Jesus ay ang kaharian. At anong meron sa kaharian ng Diyos ay galing kay Jesus. Kaya nasagpuan niya yun. Kaya sa dulo ng Acts 28, 31-32, pinapangaral niya ang kaharian ng Diyos at inuturo niya ang tao patungkol sa Panginoon. Sino pa yung mga nagkamta ng pangako ng Diyos na kayamanan? Mga disciples. Amen! Yung sumama kay Lord, yung sumunod kay Lord, nakamta nila. Pastora, Yung alin? slide. Sino yung mga nakatanggap ng kaharian, ng kayamanan ito? Ang mga disipulo niya. Matthew chapter, hindi mo nalagay. Matthew chapter, dito kanina sabi ni Pedro sa Matthew chapter 3 verse 7 at sa Matthew chapter 19:27 sabi ni Peter, Panginoon, iniwan na namin ang lahat, makasunod na kami. Ano meron sa amin? Amen. Anong sabi ng Panginoon? Makakamtan niyo sa mundo ito isang daang ibayo at sa buhay na walang Hanggang. So ang una nakatanggap ng kaharian ang mga disciple bago tayo. Mga disipulo ng Panginoon. At sila'y naging apostol. Ano yung ibig sabihin ng apostol? Na pagkatiwalaan ng kanyang salita. Bago sila naging apostol, sila'y disipulo. Para katulad natin, na tinanggap muna natin ang aral ni Jesus, ang tungkol sa kaharian. Pero merong hindi nakatanggap. Sino yun? Yung rich young man. Yung rich young ruler. Amen. Bakit? Mas mahalaga yung kayamanan niya eh. Mahalaga yung posisyon niya kasi ano siya eh, ruler siya eh, namamahala na siya eh. Ibibenta niya lahat. Sino yung mga disciples? Si Mateo, nagbibilang ng tax collector, BIR, maraming pera. Nung sinabi ni Lord, Matthew, sumunod ka sa akin. Iniwan ni Matthew yung mag-group of the tax collector. Sumunod siya sa Panginoon. Amen. Sino ba yung mga sumunod kay Lord? Yung mga manging isda. At yung manging isda lang, walang huli. Pero nung nakilala nila si Jesus, iniwan nila lahat. Sumunod. Ano nakamta nila? Ang kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Iwan mo man ang lahat. Posisyon, kayamanan, hindi ka mawawalan. Ikaw ay magkakaroon ng tunay na kayamanan. At sino yung pangatlo? Example? Si Apostol Pablo. Alam niyo ba si Apostol Pablo? Tagapagpatupad ng kautusan ni Moses. Miyembro ng sekta ng mga Pariseyo. Miyembro, ibig sabihin, mataas ang pupulan. Mayaman! May posisyon! Pinakalaban niya ang mga taga-sunod ni Jesus, pinapatay niya! Kalaban siya ng kaharian ni Jesus. Binabasbasan niya ang pagpatay sa mga disipulo. Pero alam niyo, nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya lahat yun. Talampakan natin ang Panginoon. Iniwan niya yung posisyon niya, iniwan niya yung kayamanan niya, iniwan niya yung kaalaman niya sa relihiyon, at sumunod siya kay Jesus. Nakamtan niya ang tunay na kayamanan. Tatanungin kita ngayon sa conclusion. Natagpuan mo na ba ang tunay na kayamanan? At nakuha mo na ba ito? Ikaw makakasagot, hindi pwede ako. Ano yung kayamanan na nasa iyo ngayon? Yan ba yung tunay na kayamanan? Pangalawang tanong.
Are you willing to give up everything you have? Willing ka bang ibigay lahat para makamtan lamang ang kayamanan ng nais na Panginoon? Kung yung Panginoon Jesus binigay niyo na lahat para sa atin, ganun niya kayo kamahal, para makamtan lang natin ito. Pero tayo ang may kondisyon na binibigay ang Diyos. Willing ka bang i-give up ang lahat para sa atin? Madali sabihin na, yes, Lord. Ibibigay ko na po sa lahat. Pero pag nandun lang hinihingi ng Diyos na pagsunod, diyan makikita ni Lord kung totoo ang sinabi mo. Yes, Lord. Pag sinasabi na ng Panginoon sa iyo, talikuran mo na ang maling pamumuhay. Talikuran mo na ang maling landas. Iwan mo na ang maling pamumuhay. Iwan mo na ang bisyo na yan. Iwan mo na ang kahirapan na yan. Iwan mo na ang iyong pinagis ng maling pamumuhay. Doon masasabi ng yes, Lord ka talaga. Amen. Malalaman ng mundo na kayo ang kasunod ko. Bakit? Ibinigay niyo na ang lahat para sa Panginoon. Na kahit baliktarin ka, kahit patayin ka, hindi ka. Si Esteban, huwag ka mangaral, ang ingay mo, binagbabato. Hindi siya tumigil mangaral eh. Si Esteban nangangaral ng salita ni Jesus. Pero dahil si Esteban, binigay niya na ang lahat sa Panginoon. Amen. Hindi siya nagsigay ng 1/4, kalahati. 100% si Esteban ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya nung siya nangangaral at nagalit ang mga tao sa kanya, pinagbabato siya. Hindi siya gumatay. Amen. At ang nagbasbas pa sa pagpatay sa kanya ay si Saulo. Pero alam niyo, nung binabato siya, niyang kasang lang. Habang binabato siya, tumingala siya sa langit at sinabi, Panginoon, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At habang nasa langit siya, tumayo sa trono ng Diyos, Jesus. Tumayo, sabi ng Bible, napatayo ang Panginoong Jesus. At nagliliwanag ang mukha ni Esteban. Bakit nagliliwanag? Kasi bukas sa kanya ang kaharian ng Panginoon. Namatay man siya sa pisikal, pero nakamta niya na ang pangako. Pinakabahan natin ang Panginoon. Kapatid, makikatulad ka ba ni Esteban? Baka pag ibinabato ka na, ayoko na Lord, suko na ako. Baka pag nawala ka lang ng pera, suko na ako. O kahit na anong mangyari, dahil sinabi mo, Lord, binigay ko na lahat. Amen. Pangatlong tanong, hindi tayo matatapos. Ano ang mga bagay na nabuhod sa iyo para hindi mo makamtan ang kayamanan mo? Are you willing to receive? Are you willing to follow Christ? Nakikinig mo ba tayo? Gusto mo ba makamtan talaga ang kayamanan na nais ng Panginoon sa iyo? Taas ang kamay na gusto makamtan ang kayamanan. Sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Sabi ng Panginoon, rin kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. At makikita niyo, bukas ang langit. Pag sumunod ka sa Lord, makikita mo, bukas ang langit. Makakamtan mo ang halaga ng kanyang kahalaga. Praise God sa kanyang salita. Alam mo na sa amen. Pero sa marami sa lahat ng tao, hindi pa nila alam ang kayamanan. Pwede ba natin ibahagi? Pwede ba natin ibigay ang buhay natin para makamtan din ng iba to? Si Pedro, pinatay, ang baliktad ng krus. Lahat ng mga alagad na matay, martir. Talagang bigay buhay talaga sila. Hindi sila bigay pera lang. Ang mahirap sa religion yun, bigay pera lang, okay na. Hindi pera ang kailangan. Amen. Hindi kailangan ng Diyos ang kayamanan ng mundo, kanya yan. Ang gusto ng Panginoon, ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya. Para makamtan mo ang mga pangako niya dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Gusto niya yung kayamanan niya, yung mahalaga sa Kanya, manahin mo. Ang kailangan lang ng Lord, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. At makikita mo, bukas ang langit.
Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos ngayong umagang ito, mag-isip online na nakita mo ang pangako ng Diyos na totoo. Gusto mong sumunod sa Panginoon. Ito na yung oras na ihandog mo para makamtan mo. Amen. Ihandog mo ang buhay mo para makamtan mo ang pangako ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Paghandog tayo ng buhay sa Panginoon. Awitin natin ang isang awit. Habang nakayuko,